Buenos dias, damas y caballeros. We'll just have a very short vlog which we recorded last night kasi may lakad nga tayo ngayong umaga. And this is another update sa ICC case dahil palapit na po tayo dyan sa September 23 pre-trial hearing dyan sa the Netherlands, sa The Hague. At marami pong issue that will affect the Dutertes and also indirectly the country that we are awaiting. Kasi ang ine-expect ng kampo na ni Duterte, either mag-rule before or during the ICC hearing, yung mga petition nila seeking for interim release, number 1. And number 2, yung another petition na asking the ICC court to dismiss or throw out the case kasi wala daw jurisdiction kasi hindi na tayo membro ng ICC. So, these two very, very relevant rulings, well, relevant to the Dutertes kasi yun nga, gusto na nga talaga nila ibalik si Duterte dito, will happen within the month na. At least wala na tayong kwan. Kung hindi sila mapagbigyan dito sa interim release at pati dito sa junking the case for lack of jurisdiction, at gagawa na ang ICC ng ruling dyan, ibig sabihin dito na magsisimula yung talagang baka ma-depress na ng tuluyan si Duterte niyan. Kasi failing to get these two rulings, ibig sabihin tuloy-tuloy na ang kaso and it can run from 10 to 12 years. Ibig sabihin kailangan mabuhay siya until age 92 para makaroon ng any hope of returning to the Philippines or being set free. That is, kung na-acquit siya, paano kung na-convict siya? That's again 15 to 20 years and he has to live for 110 years to serve his sentence. So wala na. Kumbaga, he will die. He will be the first Asian president to die in the ICC facility. Doon lang nga sa trial, medyo malabo na masurvive pa niya yun. Makaabot pa siya ng 92 years. Kung na-delay pa yan, ang lakas pa ng ebidensya laban sa kanya. Kabundok ng ebidensya. Kung idagdag pa natin dyan, yung ex-girlfriend daw niya, according to Montulfo, na si Royina Garma, wala na talaga. That is why very relevant itong buwan na ito. Hindi lang sa flood control issue, hindi lang sa pagtanggal ni Chis Escudero at ni Martin Romualdez, but also for the Duterte case. Kaya tuloy-tuloy na tayo, bibigyan kayo ng balita dito. So meron na added to the series of kapalpakan or setbacks, legal setbacks ni attorney Nicholas Kaufman, dyan sa ICC, kung saan bokya siya sa halos lahat ng petition or recommendation na ginagawa niya dyan sa ICC, ay ito na naman panibagong parang pinagsabihan or panibagong batshot na naman, bagay na hindi advantageous sa mga Duterte kasi parang pinagalitan, pinagsabihan sila. So another setback na naman, not legal but more PR wise or propaganda wise, kasi pinagsabihan ang Duterte family ng ICC officials na wag na kayo magsabi ng anuman. Wag nyo na ilaban yung kaso nyo sa media. Hintayin nyo kung ano ang gagawin natin. Magabakbakan ng prosecution at depensa. Pero wag nyo na dalhin sa media.
Kasi ganyan ang ginagawa ng mga may sangkot sa kaso. Kung mahina ang kaso nila, nilalabanan nila ito sa media in the hope ma-pressure yung mga justices. Well, sa Pilipinas, ginagawa nila yan talaga. Diyan sa ICC, hindi nila magawa yan. Hindi nila magawa yan. Yung padrama-drama nila na sinasabi, na ang payat-payat ni Duterte, hindi nakakain ng Filipino food, ay hindi na kumakain, ganon. Ha? Ang hinang nanghihina na si Duterte, ganon. So, hindi na pwede yan. Sinabihan na sila na, according dito sa No More, according sa Inquirer, Sara Duterte, no more public interviews about visits to dad in The Hague. So wala na si Sara, si Pulong, si Baste. So iyak na. Iyak na yung mga DDS vlogger diyan. Ha? Kasi ginagawa nila hanap buhay yung mga interviews diyan ng mga Duterte. Nakakatuwa nga pare-pareho na lang yung yung tanong nila. What is your message? What is the message of President Duterte to the Filipino people? How do you feel about this? Ganun. Wala na yan. Pwede lang siguro pag-usapan ni Sara kung tanongin, anong reaction mo sa flood control issue, anong reaction mo dito sa mga katiwalian, ganon-ganon. Yan lang. Pero in relation to the Duterte case, your lips should be sealed. Ganon rin kay Harry Roque. Lahat ng galing bumisita dyan. Si Anilet nga, pinagbawalan na dahil meron ata siya diniscuss ng legal issue dyan kay Duterte regarding his case. Pagkatapos binulgar niya sa media. Binulgar niya sa media. And then, yun, bawal na si Kitty, Pulong, si Baste. So, hindi na nila magamit yung mga interviews dyan habang kagagaling lang sila sa loob ng kulungan para kumuha ng simpatiya o ipresyo sa simpatiya sa Filipino people at mga trolls naman nila aatake yung mga either yung mga witnesses or yung mga judges. So hindi na nila magawa yan. So sabi ni Sara na prohibited na daw sila from publicly revealing their discussions with him or other occurrences during their scheduled visits. So kahit yung anong diniscuss nila doon, basta diniscuss nila sa tatay nila, di ba? Yung issue dyan ng pagbebenta ng bahay, diniscuss nila sa tatay and then sinabi nila sa publiko. So iyak na yung mga bayaran vlogger sa mga Duterte dyan. Halos wala na silang mga report kasi bawal na magsabi. Sabi ni Sara, ni-remind daw sila or pinagsabihan sila ng mga officials ng ICC Detention Unit na dapat isunod nila yung mga regulations na ganito. Kasi nahalata na ng ICC dahil talo sila sa kaso ni Duterte, nilalabanan nila sa media. Dito ginagawa nila yan. Dito allowed. Diyan hindi. Sabi ni Sara, so from now on, we can no longer discuss what happened inside and whatever we talk about inside the detention center. Yun. Sito lang daw, sabi dagdag pa ni Sara, I can only say that former President Duterte is still alive. That's all. We are not allowed to give updates. So kasi yung sinasabi nila na pakuan na si Duterte, nanghihina, parang nanghihina, hindi na nakakakain, depressed, na parang naghihingi sila ng tulong sa simpatiya, hindi lang sa Filipino people but the international community para sabihin, yung ICC, pinapatay na si Duterte, binabiolate yung rights ni Duterte, ganon. Hindi inaalaw yung 13 girlfriends bumisita kay Duterte, ganon. Di inaalaw si Harry Roque conjugal visit kay Duterte, ganon. So humihingi sila kini-create nila ng public sympathy
kay Duterte para magalit yung mga followers, in effect, sa lahat ng mga deklarasyon na nila na ganon, parang pinapalabas nila masama yung mga doktor ng ICC. Hindi inaalagaan si Duterte, pinapatay na si Duterte, bina-violate yung human rights ni Duterte. So ngayon, pati yung mga anong reaksyon ni Duterte kay Marcos, kay ano pa man issue sa Pilipinas, wala na yun. Yan. May mga vlogger dyan, lumaki na yung mga social media sites dahil sa mga interview na ganito. Every time lalabas sila ng ICC, interview. Ngayon, hindi na gaanong papa-interview yan kasi baka mangyari sa kanila yung nangyari kay Hanilet na pinatigil na yung bisita. So, paano na yan, ha? Tatay Diggs, kwan na lang. Mariang Palad na lang, ha? Kwan na lang, ha? Fly your own canoe, ha? Kwan na lang. Sariling sikap na lang, ha? So yan, this is again another setback for the Duterte family. Nabisto na at nagalit na ang mga ICC officials dahil wala sila, sabi ni Attorney Nery Colmenares, wala silang pangkontra sa prosecution. Wala silang depensa, ebidensya maipresenta laban sa mga ebidensya at witnesses ng prosecution. So dinadaan nila sa media ang kaso, ha? At para ma-public shaming, para ma-pressure itong mga ICC judges. Kumbaga mananalo sila not through the ICC court, but the court of public opinion, the media. Yan, ha? So yan, another setback na naman ito. Kasi pinagsabihan, biro mo, Vice President ka, pagsabihan ka ng ICC, pagsabihan ka na wag nyo na i-discuss ang mga issues ng tatay nyo. Parang pinagalitan pa rin sila dito. So yan, so wala na tayo makakwan. Siguro later on baka yun, pwede mag-press con siguro after yung kung ano nangyari doon sa hearing sa September 23. Otherwise, or pwede rin siguro si Nicholas Kaufman, yung lawyer, i-discuss kung ano man mga motion pinafailan niya, kung ano man mga manifestation pinafailan niya, or mga recommendation pinafailan niya, doon lang. Pero hindi yung anong pinag-usapan nila ni Duterte, hindi na pwede yun. Doon kumikita yung mga vloggers, yung mga Bayaran Duterte vloggers. So iyak na mga yan. Iyak na mga yan. Lalo na sila Sara. Dahil yun nga, ginagamit nga nila ito to gain public sympathy from their supporters. So yan, another setback. At ibig sabihin rin ito, halos nawawala na ng pasensya sa kanila yung ICC. Mas lalong magiging tagilit ng kaso ng tatay nila. So yan pong update natin as we go nearer to the date, as we near the date of the pre-trial hearing. And we will be bringing you that as well. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.